Umuusad na ang panukalang batas na magbabalangkas ng malinaw na sistema sa pagprotekta sa yamang dagat ng Pilipinas habang pinalalago ang ekonomiya. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Nakapila na sa Senado ang panukalang batas mula sa mababang kapulungan na lilikha ng sistema para sa sustainable at responsableng paggamit ng yamang dagat sa bansa. Ito ang House Bill No. 6762 o ang Blue Economy Act na pinagsamang panukala ni former House Speaker Martin Romualdez, Representative Yeda Romualdez, Representative Andrew Julian Romualdez, Representative Judas Hidre at iba pang mambabatas. Isa itong gabay kung paano gamitin ang ocean resources gaya ng pangingisda, turismo at shipping. Sa paraang poprotekta pa rin sa marine ecosystem at mapapalago ang ekonomiya. Ipinaliwanag ito ng isa sa may akda ng batas sa PRTV News. Marami pang aspeto ng blue economy ang gusto natin i-explore, which at this point, medyo hiwa-hiwalay. Nagkakawatak-watak ang polisiya natin. So pag meron na tayong mas buo at pulidong economic framework para sa blue economy, is magiging madali ho na mabigyan ng mas marami pang options sa pangkabuhayan ang mga komunidad na nakadepende po sa ating karagatan. Sa ilalim ng panukala, may tinatawag ding blue financing na pupondo sa sustainable fishing, marine conservation, coastal protection at iba pa. Kasama sa makikinabang ang mga mangingisda sa bansa na pupondohan para magkaroon ng modernong kagamitan. Pero ang gusto ko natin is kahit dun sa commercial fishing areas, ay magkaroon din ng competitive advantage ang ating mga mangingisda. Diba? Hindi naman pwedeng hanggang dyan lang sila. Kung paano natin sila matutulungan, ay sinisigurado natin na yung mga, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan nating mangingisda, ay talagang mabibigyan ng pagkakataon na umangat din sa kanilang buhay. Bukod ba dito, magkakaroon din ng mga Blue Economic Zone na magbibigay insentibo sa mga negosyo na magtayo ng tanggapan sa piling lugar na inaasahan ding bubuo ng maraming trabaho. Oportunidad din ito para magamit ang potensyal ng mga yamang dagat sa West Philippine Sea. Magiging maganda para magkaroon tayo ng mas aggressive na economic and commercial activities dun sa West Philippine Sea, di ba? Kasi sa ngayon, dahil nga dun sa national security concerns natin, medyo nalilimitahan ang pwede natin gawin sa West Philippine Sea. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.